College Education 7 Quarter 2 Learning Competency 5C na isa sa kilos ang gawain na nagpapakita ng paghubog ng konsensya gabay ang pananampalataya ng pamilya. Ang pananampalataya ng pamilya bilang moral compass. Ang pananampalataya ay nagbibigay ng mga turong may kinalaman sa moralidad, pagpapahalaga, at mga gabay kung paano mamuhay ng mabuti at makatarungang buhay. Ang tanong, paano ito nakatutulong sa ating kakayahang magpasya? Ang katapatan, kabaitan, pagpapakumbaba o pagpapatawad, paggalang sa kapwa, at pagpapasalamat ay mga pagpapahalagang itinataguyod ng pananampalataya at naisasalin sa mga anak na nagiging dahilan upang ang konsensya ay mahubog. Ang pamilya ay nagtuturo sa anak na ang pagsisinungaling ay masama at ito ay kinamumuhian ng Diyos, kung kaya dapat ay palaging maging tapat. Ang kabaitan naman ay tinuturo ng mga magulang sa anak na ipapakita ito sa pamamagitan ng pagiging matulungin sa iba na siya rin namang itinataguyod ng mga relihiyon. Itinuturo ng relihiyon ang pagpapatawad kahit sa mahihirap na sitwasyon na isasali naman ito ng mga magulang sa mga anak sa murang edad lalo kapag siya ay nagkamali o may nagawang masama sa kapatid o mga magulang. Ayon sa pananampalataya, ang tao ay nilikha ayon sa wangis ng Diyos, kung kaya dapat nating ituring ang bawat isa ng may paggalang at pagkilala sa kanilang dignidad. Itinuro rin ng mga magulang sa anak ang paggalang sa kapwa mula sa kanyang kamusmusan. At sa pamamagitan ng pananalangin o pagninilay, na ituturo ng mga magulang sa mga anak ang pagiging mapagpasalamat sa mga biyaya at pagpapahalang kanilang natatanggap, maliit man ito o malaki. Kung ang mga pagpapahalagang ito na batay sa pananampalataya ay naituro ng mga magulang sa anak, tiyak na hubog ang kanyang konsensya at ito ay palaging kumikiling sa kabutihan. Sa pagkakataong ito ay kayo ay magkakaroon ng pagsasadula. Ang klase ay hahatiin sa 5 pangkat. Bawat pangkat ay bibigyan ng sitwasyon kung saan ay kailangang ipakita ng mga mag-aaral ang kilos na bunga ng konsensyang hinubog sa pananampalataya ng pamilya. Kayo ay bibigyan lamang ng 10 minuto upang ito ay paghandaan. Pangkat 1, katapatan. Sa loob ng paaralan, may napulot kang wallet na may lamang malaking halaga ng pera. Ano ang dapat mong gawin bilang isang batang nagmula sa pamilya na nagpapahalaga sa katapatan? Pangkat 2, kabaitan. May isang bagong mag-aaral sa iyong paaralan na nahihirapang magkaroon ng kaibigan. Bilang isang bata na tinuruan ng kabaitan sa iyong pamilya, paano mo siya matutulungan? Pangkat 3, pagpapatawad. Sinabihan ka ng masasakit na salita ng iyong kaibigan. Paano makatutulong ang pananampalataya ng pamilyang iyong pinagmulan sa pagpapatawad sa iyong kaibigan? Pangkat 4, paggalang sa kapwa. Ang isa mong kamag-aral ay nakararanas ng diskriminasyon dahil sa kanyang itsura. Bilang isang batang nahubog sa pananampalataya ng pamilya, paano mo ipakikita ang iyong paggalang at pagtulong sa kanya? At pangkat 5, pagpapasalamat. Nakatanggap ka ng isang regalo mula sa iyong kapatid. Paano mo maipapakita ang iyong pagiging mapagpasalamat? Kung susuriin natin ang ating aralin tungkol sa paghubog ng konsensya sa pamamagitan ng pananampalataya ng pamilya, mahihinuha natin na ang pagpapahalagang dapat o nais nitong linangin sa atin ay ang maingat na paghuhusga o prudence. Ito ay ang kakayahan na makabuo ng matalinong pagpapasya. Ito ay tinatawag ding practical wisdom. Hinihikayat tayo nito na huwag magpadalos-dalos sa pagpapasya at isipin ang magiging kahihinatnan bago kumilos. Ano ang kinalaman ng maingat na paghuhusga at pananampalataya ng pamilya? Sa pamamagitan ng konsensyang hubog sa pananampalataya ng pamilya, matututuhan nating magpasya na nakaayon sa mga prinsipyong moral at etikal. Ang pananampalataya ng pamilya ay nagtuturo sa atin na humingi muna sa Diyos ng karunungan bago magpasya, ito man ay sa pamamagitan ng pananalangin o pagninilay. Narito ang mga halimbawa ng maingat na paghuhusga, bunga ng konsensyang hubog sa pamamagitan ng pananampalataya ng pamilya. Pagiging tapat kahit na ito ay mahirap dahil ito ang tamang gawin.
pagiging mabuti at pagsasaalang-alang sa pangangailangan ng iba, pagiging mapagpatawad kahit na ikaw ay nasasaktan upang mapanatiling maayos ang samahan, paggalang sa kapwa at pagsasaalang-alang ng epekto sa kanila ng iyong mga kilos, at pagiging mapagpasalamat sa pamamagitan ng pagkilala sa mga bagay na mayroon ka at pagbabahagi ng mga ito sa matalinong paraan. Konklusyon. Ang konsensyang hubog sa pananampalataya ng pamilya ay maghahatid sa atin sa mga pagpapasyang hindi lamang makabubuti para sa ating sarili, kundi maging sa ating kapwa, upang ang lahat ay mamuhay ng may kapayapaan at may kaayusan. At dyan po nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito. Nawa po ay may natutuhan kayo. Salamat sa panonood at pakikinig. Paalam!